Kumusta mga kaupak? Alam mo ba na 90% ng mga seniors at retirees ang naghihirap o sapat lang ang pera para sa kanilang basic needs? At isa lang sa bawat 10 retirees ang komportable ang pamumuhay. Saan mo ba gustong mapabilang kapag retired ka na? Sa naghihirap o yung hayahay ang buhay? Share mo sa comments. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga napakalaking pagkakamali na ginagawa ng maraming Pilipino pagdating sa retirement planning. Tapusin mo ang buong video para malaman mo lahat ng dapat iwasan para hindi ka mapasama sa mga miserable at hirap sa buhay sa kanilang pagtanda. Ito ang iba't ibang retirement planning mistakes na dapat mong iwasan. Ang pinakamalaking pagkakamali sa retirement planning ay yung walang kaplano-plano, yung tipong bahala na si Batman. Kapag ganito ang iyong attitude, malaki ang posibilidad na maghihirap ka sa iyong pagtanda. Magiging miserable ang buhay mo. Magiging pabigat ka sa ibang tao. Kung gusto mong maging komportable ang iyong retirement at ma-enjoy ng husto ang iyong golden years, kailangan mong maghanda ng mabuti. Hindi ubra yung mangangarap ka lang na sana magiging maginhawa ang iyong retirement. Kailangan mo talagang umaksyon. Ang pangalawang pinakamalaking pagkakamali sa retirement planning ay yung hindi ka naghahanda ng mas maaga. Yung palagi mong pinopostpone kung kailan ka magsisimula na mag-ipon para sa iyong pagre-retiro. Yung attitude na, bata pa naman ako, tsaka ko na poproblemahin ang retirement planning na yan. Mag-e-enjoy muna ako ng husto. Okay lang naman ang mag-enjoy sa buhay, pero wag lang sobra-sobra na nasasakripisyo na ang iyong kinabukasan at ang kinabukasan na iyong pamilya. Tandaan, may kapalit na halaga kung palagi mong dinidelay o pinopostpone ang pag-iipon para sa iyong pagtanda. Tingnan mo ito. Halimbawa, ang kailangan mo na retirement fund ay 5 million kapag nagretiro ka sa edad na 65. Kung sisimulan mo agad ang pag-iipon sa edad 25 pa lang, ang kailangan mo lang i-invest ay 2,000 monthly. Kung kikita ito ng 7% per year, hindi ganun kalaki. Manageable na amount. Pero, kung katulad ka ng maraming Pilipino, malayo sa isip mo ang retirement kung ikaw ay bata pa. Kaya malamang, hindi ka muna mag-iipon. Enjoy muna. Marami pang kailangang bilhin ng mga gadget, damit, sapatos, at kung ano-ano pang gamit. Marami pang lugar na kailangang pasyalan, kaya pass muna sa pag-iipon. After 10 years na lang ako magsisimula. Kapag nagsimula ka at age 35, ang kailangan mong i-invest para may 5 million ka ay 4,100 monthly. Mahigit doble na. Kaso, baka by this time, nagsisimula ka na ng sarili mong pamilya. Baka meron ka ng maliliit na anak. Kaya postpone uli ang pag-iipon para sa retirement. Kasi gusto mo munang ma-enjoy ang buhay na may asawa at buhay may pamilya. Pasyal dito, pasyal doon, bili ng iba't ibang gamit para sa mga bata. Baka may binabayaran ka na rin na house and lot o bumili ka ng kotse. Kaya, pass uli sa pag-iipon. Postpone na naman ng 10 years pa. Kung magsisimula ka mag-ipon kapag edad 45 ka na, ang kailangan mo nang i-invest buwan-buwan ay 9,500. Medyo mabigat na. Ang problema, gustuhin mo mang mag-ipon para sa iyong retirement, hindi mo magawa dahil malaki na ang iyong gastusin. Nag-aaral na ang mga anak mo. Ang iba, malapit na sigurong mag-college kaya malaki ang gastos. Malamang, magiging desisyon mo niyan ay tsaka na lang ako mag-iipon kapag nakatapos na silang lahat ng college. Postpone na naman. Ngayon, 55 years old ka na. Tapos na sa pag-aaral ang lahat ng mga anak mo. Ready ka nang mag-ipon para sa retirement. Ang kailangan mo ngayong i-invest para may 5 million ka pag-retire mo sa edad na 65 ay tumataginting na 28,200 kada buwan. Ang laking amount na nito. Ang tanong, meron ka bang 28,000 plus na pwedeng ma-invest every month? Malamang wala. Kung ang kaya mo lang na ma-invest ay 10,000 to 15,000 monthly, aabot lang ng 1.8 to 2.7 million ang iyong retirement fund. 5 million ang kailangan mo. So malaki ang kulang. Kaya pag retire mo, hindi ka makapag-enjoy ng husto kasi kailangan mong maghigpit ng sinturon
para mapagkasya ang maliit na naipon na retirement fund o aasa ka sa mga anak mo para sa karagdagang suporta. Baka mapilitan ka pang maghanap buhay kahit matanda ka na dahil kulang na ang iyong pondo. Ito ang masaklap na pwedeng mangyari kapag palagi mong pinopospone ang pag-iipon para sa iyong retirement. Kaya simulan mo na agad, ngayon na, para hindi ka kapusin ng oras at hindi maging kapos ang iyong retirement fund. Karaniwang ring pagkakamali ng mga nagre-retiro ay ang umaasa lang sa SSS pension. Sa ngayon, ang maximum na monthly pension na makukuha mo sa SSS ay 30,000 pesos. Base ito sa assumption na maximum na agad ang amount na kinocontribute mo simula edad 23 hanggang mag-retire ka sa edad na 65. So, mahigit na 40 years na contribution ng maximum amount. Kaso, karamihan ng Pilipino nagsisimula sa maliit na sahod, kaya maliit din ang contribution nila sa SSS. Siguro mga 10, 15 o 20 years pa bago sila umabot sa maximum contribution. Kaya karamihan ng mga Pilipino, mas mababa sa 15,000 ang matatanggap na pension buwan-buwan. Marami, wala pa sigurong 10,000 ang makukuha na monthly pension. Kasya ba ito para sa mga gagastusin mo kapag retired ka na? Sa dami ng sakit ng matanda, baka kulang pa ito sa gamot pa lang. Kaya dapat meron kang ibang inaasahan bukod sa SSS o GSIS pension. Ito yung retirement fund na kailangan mong ipunin. Isa pang malaking pagkakamali ay ang ginagawang retirement plan ang mga anak. Yung tipong inuobliga mo ang iyong mga anak na suportahan ka sa iyong pagtanda. Para sa akin, hindi dapat pinapasa sa ating mga anak ang responsibilidad sa pag-aalaga sa atin kapag tayo ay matanda na. Atin ang responsibilidad na yan. Atin ang responsibilidad na alagaan at suportahan ang ating sarili, hindi sa kanila. Ang mga anak natin magkakaroon ng kanya-kanyang pamilya na kailangan nilang asikasuhin. Maswerte ka kung may kaya sila at siguradong matutulungan ka nila. Pero paano kung hirap din sila sa buhay at marami rin silang financial challenges na kinakaharap? Kaya mo bang maging pabigat sa kanila? Kung ayaw mo, di maghanda ka ng mabuti sa iyong retirement para hindi ka maging pabigat kahit kanino. Isa rin sa malaking pagkakamali na naobserbahan ko sa mga raming nagre-retire ay yung hindi binabayaran ng buo o ang malaking bahagi ng kanilang utang bago sila magretiro. Ang ginagawa pa nga ng iba ay naiingganyong umutang ng mas malaki kapag malapit na silang mag-retire. Ang iniisip kasi nila ay may makukuha silang malaking retirement lump sum benefit na pwede nilang gamitin pambayad ng utang. Hindi naman pambayad ng utang ang purpose ng retirement benefit. Ang purpose nito ay para sa mga gastusin mo kapag retired ka na. Kung gagamitin mo ang kalahati ng iyong retirement benefit para ipambayad ng utang, ilang taon lang pagkatapos mong mag-retire, baka kapusin na ang iyong pondo at mapipilitan ka na namang umutang. Kaya nga maraming retirees ang baon sa utang dahil sa pagkakamaling ito. Ang dapat mong gawin, siguraduhin na mabayaran mo ng buo ang iyong mga utang bago ka mag-retire. Kung hindi kayang bayaran lahat, siguraduhin na maliit na lang ang balanse para maliit lang rin ang babayaran mo buwan-buwan. Napakasaklap kasi na malaking parte ng iyong pensyon ay mapupunta lang sa pagbabayad ng utang. Ang isang pagkakamali na pwedeng magresulta sa pagkawala ng iyong iniipon na retirement fund ay ang sobrang agresibo na pag-i-invest ng iyong pera. Yung tipong naghahabol ka palagi ng napakalaking tubo at mabilisang kita. Kaya hindi mo napansin na investment scam na pala ang iyong napasukan. Marami na ang nawalan ng milyones dahil nasilaw sa pinangako na malaking kita. Kaya maging maingat sa pagpili ng paglalagakan ng iyong pera. Siguraduhin na legit ang investment na papasukin. Tandaan, if it's too good to be true, it's a scam. Sa dulo ng video na to, may link para mapanood mo ang tungkol sa mga red flags na dapat mong bantayan para hindi ka ma-scam. May mga tao na hindi na naghahanda sa kanilang retirement dahil
may inaasahan sila na mana o inheritance galing sa kanilang mga magulang. Mali ito. Paano mo masisigurado na malaki ang ipapamana sa'yo? Paano kung para silang si Bill Gates na 1% lang ng kanyang yaman ang ibibigay niya sa kanyang mga anak? Tandaan, walang obligasyon ang mga magulang na mag-iwan ng kahit anong yaman para sa kanilang mga anak. Kung gusto nila itong ubusin habang sila ay nabubuhay pa, karapatan nila ito. Isa pa, paano kung naubos ang yaman nila dahil kailangang magpagamot ng malubhang sakit? Ano ang mangyayari sa retirement mo? Kaya kahit na may inaasahan ka na malaking mana, advisable pa rin na mag-ipon ka para sa iyong retirement para may fallback ka sakaling wala kang makukuha na inheritance. Tandaan mo ang mga common retirement mistakes na nabanggit ko at gawin mo ang lahat para maiwasan ang mga pagkakamaling ito para magiging komportable, enjoyable at stress-free ang iyong retirement. Kung may napulot ka na magagandang aral sa video na ito, like, share, and subscribe para sa mas marami pang upak ni Maestro.